Hello and welcome back. This is Michael, your instructor sa Learn Computer today. And right now, I'm gonna share with you the training and development for aspiring devs. So if you are an aspiring dev, gusto mo maging developer, let's say full stack, software developer, or WordPress, and other technological development, ito ay advices na pwede kong ma-share sa iyo. So marami kasi ngayon ang talagang gusto talaga maging developer, and marami coming from college, and yung iba out of desire, and of course ang pinakamahalaga dyan is yung maging part natin sa technology in the future, sapagkat doon papunta talaga yung ating yung mga jobs natin, no, yung mga pwede nating maging trabaho in the future, papunta talaga sa technology and innovation. So right now, I'm gonna share with you yung mga tips na makakatulong ng malaki para sa atin bilang mga aspiring devs. So sige, let's get started. Okay, so share ko sa inyo itong 5 tips, okay, para yung process ng training and development natin bilang aspiring dev, magkaroon tayo ng growth. At susubukan kong paikliin yung sharing na to, pero usually tumatagal talaga, inaabot ng 1 hour. And yung mapapromise ko naman sa inyo is meron kayong matututunan dito at may mapupulutan nyo ng mga aral. Okay? So the first one na gusto kong i-share sa inyo when it comes to the development and training as dev ay kailangan mag-start tayo sa beginner steps, no? At dito sa beginner steps, kung tayo ay aspiring developer, marami dito ang hanggang dito lang, beginner steps, no? So, nag-i-start sa basic programming, nag-i-start sa mga initial learning, okay? So, nandyan yung ating mga basic Python, mga basic, no? Yung mga syntax, etc. Nandyan na yun. So, ang maganda pag tayo ay aspiring dev, gusto natin talaga matuto. Siyempre, yung beginner level talaga doon tayo magsisimula, and the same time kung pwede lang ma-master natin yung beginner steps. At dito nga sa process ng training, dapat alam natin saan tayo mag-start, anong field ba ang gusto natin pasukin, and ano ba yung gusto natin sa future, anong klase ng developer tayo, no, gagawa ba tayo ng web apps, system. So usually ang nagiging mindset ng aspiring dev, kahit saan basta magagamit natin in the future. At yes, tama naman po, when it comes to programming and coding, pare-pareho naman talaga. When it comes to technology, programming, coding, pare-pareho, no? Iba-iba lang ng languages, programming languages. Okay, so and pag sinabi natin programming languages at saka yung coding, technology, parang ang dating hindi natin kaya yan, no? Usually ganyan. Di ko kaya yan kasi ang alam ko lang, math nga, hirap ako yung mga simpleng calculation, hirap ako. Well, ang reason naman kasi kung bakit nahihirapan tayo sa mga ganun is wala tayong practice. And most of all, hindi natin talaga alam saan ba yung talagang simula ng pag-aaral when it comes to development. So, usually, ang nangyari is naghahanap tayo ng motivation, naghahanap tayo ng mga somebody, or influencer, o kaya vlogger. Naghanap tayo ng mga vlogger and nakikinig tayo sa kanila, sa mga experiences nila, and then doon tayo humuhugot ng empowerment and motivation. Pag nakikita natin silang masaya sa ginagawa nila sa coding, programming, and nakikita natin development nila, natutuwa tayo, and i-encourage tayo at the same time, and motivate tayo na gawin din. Ang isang negative na nangyayari lang sa ilan, hindi naman lahat, ay nag-stay na lang sa beginner steps. Okay? So, ibig sabihin nun ay hanggang pakikinig na lang. Hanggang pakikinig, gagawa ng konti, pakikinig. And then, siyempre, manonood tayo sa YouTube at yung ating mga free na training. Nandyan yun si Coursera, si Udemy. May bayad si Udemy. Pero may free din dyan, kay Udemy. Ito pa marami yan maraming pwede natin pag-aralan. Code Academy, Free Code Camp, so ang dami niyan, madami tayo pwede mag-aral.
And kung ikaw naman, no, napakinggan mo to by accident, nakita mo lang tong video na ito sa internet and hindi mo alam kung para saan ba itong discuss natin. Ito ay isang part ng ating job in the future. Pwede natin sabihin na vocation, pwedeng ganun, pwedeng sabihin natin na isa sa mga magiging in demand. Actually, ngayon, in demand na siya ngayon. Last few years back, ang lalaki talaga ng sahod bilang isang developer. Hanggang ngayon, malaki pa rin. Kung ikaw ay ma-assign sa offshore o kaya nasa ibang bansa yung client mo or company mo, work from home ka, ang usual na binabayad sa ganyan ay umaabot ng 1 million, 2 million per year. No, depende sa client, sa company, depende. At depende rin sa skills natin, of course. So, hindi pwede yung basics lang alam natin. So, kailangan marunong talaga tayo para kapag tayo ay may pinagawa sa atin, kaya natin gawin. Okay, so, yan yung una na dapat sa proseso ng training at development. Kailangan mag-start tayo sa beginner level. Kung hindi pa tayo marunong sa computer, like pag-operate ng Windows o kaya yung mga operating systems natin, hindi pa tayo marunong doon. So, meron tayong training. Dito sa Learn Computer Day, pinaprovide natin yan. At kung kung gusto natin yung self-taught, yung sa sarili lang natin, mag-aaral tayo. So, napakarami sa YouTube na matutunan natin yung operating system. Mahal kung, hindi, mamaya ko na-explain. Mahirap kung hindi natin alam ang operating system like Windows 11, Windows 10, Mac OS, kung ano may ginagamit natin, Linux. Pero mostly users, dalawa lang yan. Usually, itong ating Mac OS X and then itong Windows. So, halos dalawa. Yung Linux kasi ay ginagamit din yan, pero yung mga may alam na advanced na sila, no, gumagamit sila ng Linux. Pero kung pag-uusapan natin ano ba mas maganda, Linux ba o yung Windows o yung Mac, ibang topic na yon, pero bibigyan ko kayo ng hint na sa isang banda maganda din yung Windows kasi lahat ay halos automated na, halos one click na lang sa Windows. Kung magpiprint ka, magsisend ka, etc., mag-create ka, mag-edit ka, lahat halos few clicks lang aandar na yung system o yung software. Unlike sa Linux, kailangan mo i-run, i-download, i-run, i-update. So, ang dami pang gawin. And then, hindi ka makakapag-open basta-basta ng mga software sa Linux. Sa Mac naman, sa isang banda, is maganda rin, napakaganda at ang mangyari lang is may limitation sa hardware. Okay, sa hardware. Kaya kung gusto mo mag-edit ng mga heavy editing o gagamit ka ng programs na kailangan heavy ang requirements sa specification, so mag-upgrade ka na mag-upgrade sa Mac. So bibili ka ng bibili. Pero kung kaya naman bilhin, no problem. Okay? So, lahat ng yun dapat alam natin sa beginner level, paano gumamit ng operating system, paano mag-run ng program, install, etc. Kailangan marunong tayo doon, mag-troubleshoot once na may problem sa installation o hindi nag-run yung software. So, we have to learn the basics of operating system. So, yan yung beginner steps. I di-discuss ko nga pala yan later, mas detalyado kasi dito limited lang yung nakalagay. So, pangalawa na gagawin natin ang kailangan sa process ng training and development as an aspiring dev is proper guidance talaga. Kailangan guided, no? And dito na papasok yung difference between ng self-taught at saka yung guided. So, sige, explain ko yan later. So, ang kalimitan kasi sa guidance, pag meron kang guided, di ba tinatawag ng iba na vlogger, mentor, di ba, coach. So, kailangan meron kang mapapagtanungan just in case meron kang na-encounter na mga problems. At saka kahit yun na lang basic na ano yung next mong gagawin, ano yung next mong dapat mong matutunan. So, dapat may somebody na mag-guide sa'yo. So, kailangan well-guided ka as a aspiring dev. No? At kung maaari, step by step nga dapat ang paraan ng pag-guide sa iyo bilang aspiring dev. Kasi once na nag-self-taught tayo,
at random lang yung ating learning o kaya sumusunod tayo sa isang curriculum. Maganda naman yun, kaya lang yung time, no? Yung time para matuto medyo matagal, no? Pag self-taught. Okay, elaborate ko later. And next is yung projects, no? Kung saan dito talaga tayo matututo, no? And of course, maraming mga free na projects online. Pwede natin sila gawin, pwede natin sila panoorin and gayahin. No, ang kaibahan lang is once na nagbigay ng projects sa YouTube, siyempre kung ano yung binigay sa iyo, lalo na kung provided na yung code, limited ka lang dun sa code, no? And pag magta-try ka na baguhin yung code, yes, magiging successful ka, pero understanding the meaning of the code, bakit ganun ang pagkakagawa ng program. So, maraming mga questions diyan, ano? And then you will end up na magtatanong na lang na magtatanong kung kanino, no? Magpo-post sa mga forums, sa mga groups. Ginawa ko to, hindi gumagana, bakit kaya? So, usually ganun yun. Ang nangyayari kapag self-taught ka, naghahanap ka ng guidance, lalo na sa mga project, pag may mga error at saka mga bugs. Unlike pag meron kang guidance, meron somebody na nagtuturo sa iyo, no? Mangyayari is magkakaroon ka ng idea na paano nabuo yun, bakit nabuo yun, para saan yun. So you can create your own. Okay, so elaborate ko later. Next is yung ating development, yung skills, creativity, innovation, and value. So once na tayo ay nasa process ng training and development as a dev, okay, na-improve yung ating skills. Of course, magsisimula yan sa wala, zero. Zero talaga, as in zero knowledge, zero skills in regards to technology. So, dyan madidevelop yun. Madidevelop, and then magkakaroon ka ng creativity, innovation, then value. Na-explain ko sa susunod na slide, parang ito yung overview ng ating i-discuss. So, next is support. So, andyan yung ating training, yung support ng training and then development, work and job, projects, and then clients. So, yan yung overview na i-discuss natin ngayon and hopefully mabilis lang to. So, sige, mag-proceed na tayo sa number 1. Ang number 1 is where to start and then motivation and empowerment. So, dito madalas nag-stumble yung karamihang aspiring dev, aspiring programmer, etc. na siyempre, naghahanap tayo saan tayo magsisimula at pupunta tayo sa YouTube and then makikinig tayo sa mga vlogger and then naghahanap tayo ng motivation to begin with and then continue and pursue. Sali tayo sa mga groups na available, mga community, sali tayo, ano? Doon na-empower tayo na mag-participate, mag-raise ng question, then mag-ask ng guidance. So, nandiyan tayo sa beginner level and then meron tayong mga practice code, practice project, yung mga bagay na dapat gawin in learning syntax, etc., programming. So, diyan tayo nagsisimula. And most of all ay yung paano, yung nagiging problema talaga yung hindi marunong sa operating system, no? Yung basic commands sa isang operating system, saan i-open, ano. Sa aking experience personally sa mga natuturuan ko dati sa personal and even online. So, nagkakaroon ng struggle talaga when it comes to the beginner lessons, beginner understanding. Kasi karamihan, hindi naman lahat, ay gusto agad sa programming, sa coding. And then, pinapa-install mo yung isang, sabihin mo sa sige, install mo to, hindi siya marunong mag-install. So, yun ay basic yun, ano. And then, hindi raw ma-install kasi may problem something sa pag-install niya. So, yung mga ganung bagay, dapat ay, daanan yun. Dapat ay matutunan yun. Kung ang gamit mo ay Windows 10, Windows 11, Mac OS, so you have to learn how to use the operating system so that later on, if there will be problems doon sa iyong in-install o kaya sa pagra-run ng mga programs na kailangan, software, ay madali mo silang matotroubleshoot. So, nangyari ay magtatanong, walang katapusang tanong. Sa pagka naiwan sa beginner level. So, dapat talaga papasok tong number 2, yung guidance. And yung guidance, para sa akin, hindi sapat
yung makikinig ka lang sa vlogger, no? Ang dami kasing vlogger diyan, no? Kasi ang vlogger limited lang kung ano yung ituturo nila. Hindi ko naman sa minamaliit yung kanilang kakayahan. Ibig sabihin sa limited lang itinuturo kung ano lang ang gustong sabihin, 'di ba? Katulad ngayon, just right now, so pwede nating sabihin ako ay gumawa ng vlog, ako mismo. And I'm sharing some tips and tricks no pagdating sa development and training ng isang aspiring dev. Kagaya nito. So, meaning to say, kung ano lang ang sasabihin ko dito, ay limited lang doon sa knowledge na pwedeng mapunta sa inyo. Unlike kapag mayroon talagang coach or sabihin na natin instructor, may somebody mentor, yan. So, pwede mo siyang ma-reach out, pwede mo siyang tanungin, no? And pwede ka humingin ng instruction sa mga bagay na gusto mong matutunan, malaman. Pero, siyempre, maski nga yung mga nag-aaral na sa Udemy, Coursera, no? Hindi mo ma-reach talaga yung mga ano niyan, mga instructor at usually inaabot yan ng ilang days or weeks or months bago yan mag-reply, lalo na sa YouTube, no? Talagang dead man kasi sa dami ng content, lalo na pag vlogger, ang napapagod din yung vlogger na magsasagot sa dami ng tanong. So, unlike kung meron kang personal, sabihin na natin, meron kang napiling coach and nagkaroon kayo ng agreement, at ikaw ay tuturuan, so mag-guide ka talaga, no, all the way. And of course, step by step yan. Ang kaibahan, no, ng yung mga fake nagtuturo ng development, web development, yung kaibahan yan, yung mga iba, no, hindi naman lahat pa rin, ano, is hindi talaga may turo step by step. Ang nangyari is kung ano yung available na curriculum, susundan yun. And ang nangyari kasi, hindi talaga dev yung nagtuturo. O sabihin na natin na isip lang niya magturo or something like that, or for business, for personal income, or kaya sabihin na natin yung sabihin na natin ang tawag dito yung passive income. Kasi pag gumawa ka ng course, post mo sa Facebook, ilagay mo sa groups, no, magtayo ka ng community, tapos ibenta mo yung community. Kasi ganun ngayon ang mga scammer, ano, at mag-ingat kayo, lagi kong inuulit yan. No, marami scammer invite kayo sa community nila at magbabayad ka lang, let's say kung magkano ang halaga yon, kung mura o mahal, it depends. And then pagdating mo sa community, magtatanong ka doon na magtatanong, and then gagayad ka nila, magtatanong ka, gagayad ka nila. And then may mga tips and tricks, may mga videos available. So yung mga ganun kasi is hindi dapat, kasi pag sinabi mong developer ka, may system ka. Ganun lang kasimple yun. Kung meron kayong system of learning, may system kayong ginagamit, may system kayo, ibig sabihin developer talaga yung nagtuturo. Kasi may system eh. Pero kung walang system, nasa Facebook, o kaya nasa website na hindi mo rin ma-reach out, no? Hindi mo rin, pagkatapos mo ng course, bahala ka na sa buhay mo, and then meron ka lang anong email, ganun. Tapos at the end of the day, puro tanong na lang din na nahihirapan tayo. Unlike, no, sabihin ko na kapag meron kang nakitang mentor, sabihin natin personal friend mo, kakilala mo, ganyan, and then willing kang turuan, ano, so maganda yon. And kung siya ay lalo na developer siya, ano, mabibigyan ka niya ng guide. Pero siyempre, ang downside doon, hindi siya laging available, ano. Once na nag-chat ka, minsan hindi niya ma-read dahil busy siya. Okay? So, you have to find a coach or a mentor na talagang mag-guide sa'yo all the way. Number 3 is projects. No, ito yung isa sa napakahalagang aspeto na kung saan ka mag-grow talaga. And yan ang isa sa dapat nyo tutukan, projects. Minsan isang beses pa, no? Nag-post ako somewhere diyan sa ating page, Facebook page sa Learn Computer Today. Meron akong pinost dyan dati na about sa actual projects. Okay? So, may nag-comment doon na I think IT student yun. Sabi niya is, ano ba kaibahan ng actual projects kesa sa practice project? No, sabi niya, pareho lang naman ang actual project at saka practice project. Kagaya daw sa Udemy, ang mga project sa Udemy ay parang yun nga, mga practice project, mga ganon, yung may iba pang term doon eh, no, na ginamit siya. Well, ang reply ko lang is yung actual project is magagamit mo talaga siya in real world. Hindi siya basta calculator lang.
Kasi kapag binigyan tayo ng project, simple calculation, a conversion from Fahrenheit to Celsius, analyzing the birth date, ganyan, mga ganon yung mga simple. Ano yun, sabihin na natin, mga mini projects yun. And in real world, at ikaw ay tinest, hindi yun ang papagawa sa'yo, no? Sasabihin sa'yo, gawa mo ang calculator, hindi yun magagawa hindi na hahanapin pag ikaw ay mag-apply, no, sa work. Gawa mo nga ako ng simpleng conversion from Fahrenheit to Celsius. Well, kung yun ang ibibigay na project o sabihin natin part ng interview or test, well, dapat alam mo yun, 'di ba? O kung binigyan ka ng exam online, o sabihin natin ganun, convert. Pero napakadali na yung isolve kasi nandiyan na yung ating ChatGPT. Nandiyan na yung ating Copilot. Napakadali na niya sa Google, napakarami hanapin niya. Ano? And then kung pagagawin ka mismo sa'yo, maganda nga dapat alam mo yon. Pero hindi lang hanggang doon ang kailangan. No? You have to create actual projects like e-commerce na kinode mo or sabihin natin using WordPress. Kailangan ay meron kang database, kailangan ganito yung mga parameters, kailangan ganito yung laman ng columns, ano yung mga kailangan, yung security ng application, etc. ganyan. And then accessing your database system, etc. Gagawa ka talaga ng system, front end and back end kung ikaw ay nasa full stack. And then software development is nandyan na rin yung databases and etc. and etc. At once na natutunan mo gumawa ng isang buong system as in ikaw yung gumawa, napakalaki ng tsansa na ikaw ay mag-improve sa iyong skills. That's why dito sa ginagawa natin sa Learn Computer Today ay ang pinaka-sentro ng teaching natin bukod sa meron tayong system is makakreate ka rin ng sarili mong system. Mag-i-start tayo of course sa design, mag-i-start tayo sa basics, mag-i-start tayo kung saan tayo talaga dapat mag-start, and then you will be able to recreate the project. So ituturo sa iyo dapat paano ba gumawa ng login system, database, connect mo, show mo yung laman ng database, ganito, ganyan, paano ka makaka-access, etc. Ganyan, ano bang backend yan, no? So, pag naituro na at naipakita na ang mga projects, you must be able to recreate the project. Ibig sabihin nung gagawin mo rin siya sa kahit na anong paraan. Kasi hindi na uso ngayon yung magko-code ka, wala kang kopyahan. Hindi na siya uso. Since we have the ChatGPT and Copilot at iba pang generative AI, no, andyan na sila eh. So, why not use them, no? So, ibig sabihin, ay hindi na tayo mangangapa tulad dati na hirap tayo magsimula ng code. Wala na tayo sa era na yun. No? Nandito na tayo sa era na tutulungan tayo ng ChatGPT, ng AI. Itatype mo lang yung kailangan mo ipoprovide niya. Ang problema lang, pag hindi guided si ChatGPT, si Copilot, pag hindi sila guided, ibibigay sa iyo ibang sistema. No? So that's why you have to learn how to use the ChatGPT, generative AI, and everything else na involve ang AI. Kasi doon ay malaking tulong sila. Of course, they will not be able to replace yung programmer, developer. Hindi totoo yun. Napapalitan ng generative AI o ChatGPT, AI, lahat ng yan, papalitan nila yung developer. Hindi po totoo yun. Kasi ang reason, kaya sila ginawa is to help the developer. At ang gumawa na sa kanila ay developer din. So, continuously improving yan. Hanggang ngayon, meron na tayong ChatGPT 4.0, pero sa actual, meron na silang mas higher than 4.0. Okay? Ayan. So, project, you have to have your own project. And pagdating sa project, kailangan may mag-evaluate niyan. No? So dito naman sabihin natin dito naman nagse-separate yung self-taught at saka yung hindi self-taught, yung may guide, may mentor, may coaching program. Kasi doon sa self-taught, sino mag-evaluate? So popost mo lang siya sa group and meron mga bashers diyan, meron diyan sasabihin negative, meron din positive. So mangyari pipiliin mo yung tatanggapin mo. Okay? So, hindi mo alam kung pag sinabi na isang tao, ang galing naman niya, ang ganda naman niya. Pero sa totoo lang, hindi naman marunong yung nag-evaluate. Hindi niya alam yun.
Ang nakikita lang is design, gano'n, et cetera, et cetera. And meron naman sobrang strict na kahit na okay na yung ginawa mo, sabihin pangit, ganito gawin mo, ganyan. So, mawawala yung attention mo sa yung learning, sa yung training. Kasi the reason why you have created the project is because you want to test your skills. Kaya lang kapag ang nangyari is gusto mo lang siya i-display. Gusto mo siya i-display sa mga friends, sa yung social media, gusto mo ipakita na ikaw ay nagko-code, programmer, developer ka, yan. Pagdating sa actual, kung hindi mo talaga ginawa yon, ginawa mo lang siya for the sake of showing your skills at hindi mo ini-improve, pagdating sa in real world, kung mag-apply ka doon na ngayon lalabas yung tunay na status ng iyong skills. So maraming ganyan, no? Marami na na-hire, natatanggap sila kasi may mga projects nga na na-create, pero hanggang sa simula lang, hanggang sa mabuo lang. Pero yung development at yung continuity at yung improvement, no, hindi na, wala na. Oo, kumbaga sa wala nang update. So doon nauuwi sa resign o kaya tanggal, So you have to have somebody na mag-i-evaluate ng iyong gawa. Of course, kapag meron kang mentor, may coach ka, i-assess ng iyong mentor at saka coach yung ginawa mo. And then magbibigay siya dapat sa iyo ng feedback, ano yung mga improvements, and then ano pa yung pwede mong ilagay, no? So, eto ang magdadala talaga sa iyo sa totoong sitwasyon ng buhay ng developer projects. No, hindi siya simple project portfolio, front page, second page, third page, rolling, scroll down, up. Hindi po ganyan 'yon, no. Ang project ay pag sinabi sa iyo, gawa mo nga ako ng ganito. Pag naisip mo paano ko gagawin, okay, alam ko na, ganito po gagawin ko, ganyan. Pag sinabi ng mentor mo, gawin mo nga to, tapos nagawa mo, ayan, ibig sabihin may skills ka na. Okay? Pero yung tipong ikaw yung mag-iisip bilang dev, pag sinabi sa'yo ng mentor, sige gawa ka na kahit na gumawa ka ng alam mo lang, yung alam na kaya mong gawin, nagawa mo. So, ibig sabihin, yung alam mo ang kaya mong gawin. Paano yung ipapagawa sa'yo na hindi mo in-expect yun ang ibibigay sa yung project? Ganun kasi sa real world, no? Pag ikaw ay nagka-client, hindi pwedeng ikaw yung masusunod. Kaya nag-aaway madalas yung developer at saka client kasi gusto ni client ganito, and then ang nangyayari is ang ginagawa naman ng developer ay iba. So hanggang sa nagsusuluyan na lang sila ng bayad, no, o kaya nagtatakbuhan na lang. Okay, so number 4, development. So yung unang-una na dapat ma-develop is yung skills. No, hindi pwedeng maging developer tayo na kumbaga, kinopya lang natin code o nakita lang natin something like that o kaya may sinusundan tayong guide kagaya ng ginagawa natin sa Learn Computer Today. After one project, ay sinasabi natin sa kanila, sa mga estudyante na, sige, total, nagawa mo yan, gumawa ka pa ng isa na improved version. Pwede mong gamitin yung code, i-improve mo siya. Pag ginamit mo yung code as is, and pati yung design is as is, hindi siya papasa. No? So, ganun tayo sa Learn Computer Today. Kapag ginamit mo yung code, you have to be creative. No? Hindi pwedeng, meron ka ng code provided na, and then yun lang papasa mo. So, hindi siya pwede. Kasi wala kang na-develop doon na skill. Kinopya mo lang. No? Ayan. So, isa pa rin sa style na gagawin o ginagawa natin sa Learn Computer Today is mag-create ka ng sarili mong design, and then tingnan mo kung paano mo ma-elaborate yung mga natutunan mo, combine mo sila. And then mag-innovate ka, ibig sabihin mag-create ka ng sarili mong design, gawin mo, and then pakita mo sa instructor. Okay? So far, mula nung nag-start tayo ng development program natin sa career path, ang dami ko na nakitang napakagandang mga design ng ating mga students. And of course, kapag maganda ang iyong gawa at useful, no, nagagamit siya, pwede siyang gamitin sa company, etc., ng client, no? Hindi lang siya simpleng calculator, no? O kaya nagbabagong kulay. So, nakikita ko talaga ganyan. Natatawa ko ng konti, may share ko lang.
So, hindi puwede yung maganda yung ginawa mo as in nag-a-animate siya. 'Pag kini-click mo halimbawa, eto clinic ko 'to, ang daming lumalabas na animation. Sa totoo lang hindi kailangan yun sa business. Kailangan yun sa art o kaya kung for enjoyment, hobby, et cetera. Maganda yun. Pagka halimbawa nag-click ka ng isang button, ang daming animation, may lumalabas pang mga pusa, so pwede yun. Pero in real world, sa sa company, hindi kailangan ng company yun. Kasi ang company, ang mindset nila is kumita, no? Mabenta yung kanilang products and services. So, kung entertainment ang kalalabasan ng iyong project, na-entertain lang yung tao, mas maraming magagaling pagdating doon, no? At papasok na doon yung game development, kung entertainment, ano? So, you have to put value, no? In the sense na hindi mo pinapahalagahan yung gawa mo dahil gawa mo, kundi yung ibang tao magpapahalaga sa gawa mo kasi useful para sa kanila. Nagagamit nila, ano? Pag hindi nagagamit ng iba yan, anong value niyan? So, kahit ibenta mo yan, sigurado na 20,000, 30,000, kung hindi nila magagamit, hindi nila bebenta yon. Hindi nila bibilhin. Pero kapag ang isang program o application ginawa mo, ay kailangan nila, like finances, sa mga accounts, etc., ganyan, o sa mga web application na very useful talaga para sa kanilang customer, kahit presyohan mo ng milyon at kung yun ay kagamit-gamit sa kanila at kanila na yung software, i-update mo na lang, so milyonan talaga ang usapin dyan, ano? Pero of course, hindi kaya ng isang tao yon, so you have to have a team. Okay, so ayan. Number 5, bakit may sound? Teka lang. Ayan, so pinatay ko muna yung ating sound. Ayan, no? Number 5 is support. So, yung support, kapag meron kang mentor at meron kang coach, sabihin na natin, meron kang support na pwede mong, halimbawa, magtatanong ka while training. So, napakapalad mo kung meron kang mentor or coach na ganyan, no? And then, of course, sa project na dinedevelop mo, total, nandun na yung evaluation, assessment, no? Iga-guide ka na niya. Diyan mo ngayon pwedeng i-improve, no? That's why dito sa Learn Computer Today, mag-start tayo sa simple project, pero ini-encourage talaga natin na from that simple project, sa small project, ma-improve mo yon hanggang sa maging product mo siya, no? Let's say, sabihin na natin online exam, gagawa tayo simple program using online testing, online quiz, ganyan, or online software. Sabihin na natin na para sa mga examination. So, mag-start tayo sa simpleng exam lang online using PHP, etc., ganyan. And then, habang tumatagal is mag-i-improve na yon hanggang sa maging product na siya. Pwede mo siya ibenta sa school, pwede mo siya ibenta online na halimbawa, gusto nila magbigay ng testing ng, kunyari halimbawa, yung online testing sa school, etc., ganon. Then, makikita na agad nung estudyante yung score niya and then pwede ma-compute dun yung grade, ano. So, yung ganon, nagiging product design na yun, no? Product na pwede mo ibenta. Okay? So, once na ikaw ay nagbenta ng product, software product, parang magiging si Bill Gates ka na. Kasi si Bill Gates yan yung kanyang naging puhunan. Hindi talaga pera ang puhunan ni Bill Gates. Ang kanyang naging puhunan is yung kanyang skill, programming skills. Ganon din yung iba, no? Ang naging puhunan nila is skill. At yung skill, once na natuto ka sa skills mo, hindi na yan mawawala sa'yo. Hindi yan mananakaw, hindi yan masusunog, no? At hindi mo kailangan maglabas ng pera kapag ang iyong puhunan ay skills. Kasi nasa sayo na yan, nakakabit na yan sa'yo at hindi na yan mawawala. Lalo na kung pinapractice mo, ano? That's why sa development ng product, na skills, na project, at kapag may kailangan kang pagtanungan, you don't need to yung magtanong ka lang sa groups, then tapos na, ganon, search ka sa YouTube, no, ganon lang, ano. And ang kagandahan pa pag halimbawa kapag ang iyong mentor o coach ay
ano siya, no? Updated sila o updated siya sa latest technologies. So you will know them. You will know then yung mga dapat mong aralin pa in the future kasi maraming mga software, maraming mga frameworks ngayon na minsan sumisikat ngunit nalalaos, no? Pero doon sa mga standards na dapat mong malaman in technology at ano yung upcoming mga technology, ano ba, kung updated ka, no, sa mga ito, hindi ka mawawalan ng trabaho. Because tanungin ka pa lang sa ito, marunong ka ba sa, yes po sir. Actually, ginagamit na po namin yan. Ano? Kasi dito nga sa Learn Computer Day, we make sure na talagang kung ano yung latest na technology is magkaroon tayo ng idea, and then pag yan ay part ng programming, ng frameworks, madali na yan matutunan. Lalo na ano ka na, naka-founded ka, well-founded ka sa standards ng programming, madali na yung next technologies. Okay, and of course, support sa work and job. Ang Learn Computer Today, hindi natin ino-offeran ng trabaho yung mga estudyante, no? Hindi kagaya sa iba, may promise na pag natapos mo yung 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, bibigyan ka nila ng trabaho, hanapan ka trabaho. Hindi po ganun ang tunay, no? Sa tunay. Kasi ang work ay depende sa iyong kakayahan. Kung kaya mo na, then pwede ka na mag-apply, no? And in regards to recommendation, actually hindi na kailangan i-recommend kasi pagdating sa technology, walang palakasan dyan. Sa company, yes, meron. Pero pagdating sa technology, pag tinanong ka lang, marunong ka ba niyan? Yes po, ito nga po ang aking sample project. Meron na po akong ginawa dyan. Ito nga po, online po siya. Ito po, makikita nyo. Sasabihin ka agad nung, nung marunong ka nga. Ayun. Ano ginamit mo dyan? Ang ginamit ko dyan, Laravel, etc. And view po ang aking, and then ganito, ganyan, and then ganito. Pag na-explain mo yon very well, hindi kailangan ng palakasan doon. No? Sa company, pwede ang palakasan, siyempre, kapag may kakilala ka, kahit di marunong, papasok mo na lang. Pagtimplay mo ng kape, no? Marunong ka ba nito nung paggawa ng program? Hindi pa po. Sige, turuan ka na lang namin. So, bandang huli, yung sweldo mo, pinakamababa, tapos, hindi na nag-increase. Because of, you still need to have skills to work better or to perform better sa iyong job, no? And then of course clients, mas mabilis ma-attract si client pag meron ka ng sample, no? Yung sample na sabihin mo working sample, hindi lang yung picture kasi yung picture na edit yan, ano? So nasa sayo pa rin talaga. How are you going to learn and develop yourself para maging isang totoong dev? At pagdating sa pagiging totoong dev, of course, naku, ayun na naman yung sound. Ang magre-reveal na ikaw ay totoong dev ay yung iyong work, no? Kaya nauso dati yung sinasabi, hanggang ngayon naman, enough talk, sabi. Show us your code. Show me your code. Ano? Pero ngayon kasi medyo laos na yun dahil yung code ngayon nakokopya na, no? Na ang daming GitHub ngayon na repositories, copy paste lang, kopya mo tapos lagay mo lang pangalan mo sa ilalim o di may project ka na, ano? Ang dami niya, no, sa internet, ang daming mga templates, ang dami pwede mong kopyahin sa YouTube, binibigay na yung code. So yung portfolio, portfolio fever, na pag nag-send ka ng portfolio mo, di ang dami mong project, di pasado ka na, sabihin na natin, kasi ang dami mong portfolio, pero kinopya mo lang yung sa website, kinopya mo lang yung sa mga ibang pinanggalingan. Pagdating sa actual job, eto na, sasabihin sa'yo, gawa mo nga kami nito, gusto ko ganito, mag-iisang buwan ka pa lang, hindi mo pa matapos-tapos yung unang stage ng software development, o kaya ng sabihin na natin to sa WordPress, and then sabihin natin sa full stack, o sa front end ka pa lang, hindi mo na magawa, no? Simple lang gagawin mo dapat, hindi mo magawa. Doon ngayon papasok yung mag-resign ka na. Magkakaroon ka na ng mga dahilan, hahanap ka na ng mga dahilan para umalis ka, no? Magre-reason out ka na. Pero totoo nun, hindi mo kaya, ano? So, yan talaga ang magbibigay sa'yo ng magandang future.
once na ikaw ay naging magaling sa technology, kailangan ka ng future at ikaw yung hahanapin ng mga company. No, kasi nandiyan ang pera talaga, technology. Okay, so I think tapos na yung ating sharean, and I hope dito nga sa Learn Computer Today ay lagi natin sinasabi na ang future ay dapat magsimula ngayon. So kung hindi tayo marunong ngayon, wala tayong alam, kahit basic lang ng operating system, okay lang. Kasi pinrepair talaga natin ang training na mag-start sa zero knowledge. And ang reason bakit may bayad, kasi yung na-experience ko rin yan dati. Sabi nila, bakit may bayad? Bakit hindi na lang free? Total, gusto nyo rin lang naman tumulong, ba't hindi nyo pa ibigay ng free? Ang unang-unang reason is dine-develop natin yung system natin. Meron tayong online learning system, meron tayong mga iba't ibang system na ginagamit, may project management system tayo, etc. At sila ay online. So, ibig sabihin, may maintenance. No? You have to pay for the server. You have to pay for the mga kailangan mo, yung mga sa online. No, and kailangan mo i-put up yung malaking system na yon online at para ma-access all over the world. At of course, yung ating student hindi lang sa Pilipinas, no, marami tayong mga kababayan na sa ibang bansa and nag-enroll sila sa atin, iba Middle East, Australia, United States, no. Ang dami, no, meron sa Hong Kong, may Japan, so hindi sila foreigner talaga. Of course, mga Pilipino din kasi Tagalog nga tayo. So, ganun, no? We have to maintain a system online at ini-improve pa natin siya, no? Pinapaganda natin ang system natin. At para yan sa mas magandang learning experience natin. Kasi once na natuto tayo, yun na yung contribution ng Learn Computer Today. Na sa ganung halaga, magkakaroon tayo ng skills, ma-develop natin, sabihin na natin, mahal ngayon yan, mahal yung ganyan, 16K, mahal yan, totoo lang, mahal yan talaga, mahirap pag-ipunan. Pero once na ikaw ay natuto at naging developer ka, ay barya na lang sa'yo yan. Magiging barya na lang. Lalo na pagka nagkaroon ka na ng mga first clients mo or sabihin natin company, nag-work ka. Hindi kailangan ng CS o computer science degree o kaya IT degree. Hindi kailangan yon para ikaw ay makadevelop ng system. Pero kailangan mo yon kung mag-a-apply ka dito sa Pilipinas sa mga company. Kasi yan ang isa sa mga requirement. Kailangan IT graduate, computer graduate, computer science graduate, or computer-related graduate. Pero kapag ikaw ay nag-create ng sarili mong application, sabihin na natin, web apps, etc. Pag ikaw ay nakakreate, pwede mo siyang ibenta, no, kahit kanino. Kahit hindi ka nakapagtapos ng college. Tulad ni Bill Gates, di ba? Hindi naman siya nagtapos ng college, pero ang reason niya, hindi siya tamad. No, hindi siya naglaro kasi maraming ganyan ngayon ayaw mag-aral kasi laro lang ng laro, mas gusto nila laro, and gusto nila na maging magaling sa laro. Pero in reality, kahit na sobrang galing natin sa laro, and I'm speaking from my experience, kahit na anong galing ko sa laro, sabihin na natin number 1 pa ako sa larong yon, no, top 10 ka pa, no, doon sa laro na yon, sabihin natin first top 10 ka, o sabihin natin ganon, hindi yan ma-apply sa work. Okay, try mo, ang galing mo sa halimbawa particular game, mag-apply ka, gamitin mong background yon, pwede yon, siguro game tester. Kaya sa dami ng mga beta tester sa buong mundo, posibleng ma-hire tayo sa ganun, lalo na sa game, at maliit lang ang bayad dun. Okay, so ang tinutukoy kong maliit ang bayad is in comparison with the developer, no, hindi yung maliit na, kailangan maingat ako sa pagsalita. Okay, so ayan, nakapag-share ako sa inyo ng ibang mga bagay, and I hope sa inyong dream na maging developer, kasi konti lang talaga ang developer sa mundo, at yan ang isa sa magandang ma-aspire natin. Okay? At magiging secure yung ating future. Alright, so yun lang po ang aking share sa inyo. Maraming salamat, at magkita tayo muli sa susunod na sharing at mga lesson.
Bye-bye po.